So market update tayo. So tingnan natin sa gold market, nakita natin dito yung market analysis natin or trading plan. So punta tayo sa lower time frame, no? Tingnan natin sa lower time frame. And dito sa FX system natin, no? So meron tayong sell confirmation sa 5 minutes time frame and sa 15 minutes, no? So potential na mag-retrace siya. So tingnan natin yung lower time frame. Yun sa OB level siya sa, no? So dito potential target natin yung retracement move or pullback, no? So sa 5 minutes sell confirmation, no? Ngayon natin sell for confirmation. Tingnan natin dito sa chart natin, no? Lagyan natin ng short position dito. May target ito. Okay. So below siya sa 2,330 key level. So ayun yung possible rejection, no? Para i-retest yung 2,300 key level. If magkaroon ng rejection dito and continue pababa yung market. If hindi naman possible na i-retest ulit yung high na to, potential breakout level, no? Tingnan natin sa lower time frame, no? So scalping lang to, mabilisan na trade. So mga ilang minutes lang is naka-exit na dapat tayo ng position. Makikita natin dito yung sell position natin sa gold. So hintayin lang natin, no? Here. So gamit natin yung FX system confirmation. So ginagamit natin yung mga confirmation and signal for entries and exit, no? So yung mga sell signal or buy signal, so dito natin malaman kung saan yung best entry, kung saan maganda mag-entry ng trade and exit, no? Halimbawa, if nakapag-buy ka dito sa lower time frame, no, may buy signal dyan, nakapag-buy ka dyan, if may lumabas sa sell signal dito, potential na mag-exit ka na ng trade mo. Itong sell signal to is possible na exit mo dahil potential na mag-reverse or retrace ang market. Halimbawa dito na yun, nag-bearish move na siya sa sell trade natin, no? Potential ma-hit tong TP natin. So ayun yung gamit ng FX system, no? So ulitin natin. So pwede natin gamitin yung signal or confirmation for entries. And kapag may buy trade ka, yan may lumabas na sell confirmation, so pwede mo to gamitin as exit, no? Signal. Mapag-buy ka dito, exit naman kapag may sell confirmation. So pwede ka mag-exit dyan. Makita natin, malapit na mahit yung TP level natin dito, no? So live trading sa gold. So dapat i-journal natin yung mga trades natin. And ano yung mga confirmation, no? Kung anong oras ka ng trade, anong market session. So 9 lang ulit ako ng live trades gamit yung
FX system, no? So mostly di ako nag-live trades, hindi ako masyado nag-record ng mga trades ko dahil medyo tinatamad ako, no? Hassle kasi gumawa ng content sa trading. So, ngayon lang ulit nag-trade ng live. So, malapit na ma-hit. So, dapat marunong tayo magbasa ng price action, market structure, fundamentals, economic data, and correlation ng market, no? So, dito ginagamit natin yung USD index or DXY. So, makita natin sa currency pips is meron tayong strength sa USD. So, overall bias is bullish yung USD, no? Kaya, pwede tayo mag-sell dito para ma-hit yung, kung tingin natin sa higher time frame, no? Bearish pa rin. So, na-hit na tayong ano natin. TP, hindi pa na-hit dahil sa spread yan. So, dahil sa spread, kaya hindi pa na-hit yung TP natin. So, pwede tayong mag-close position dito. So, yan, na-hit na yung trade natin. So, ilang pips yun? 20. So, halos 20 pips yung profit natin, scalp trade lang. Kapag scalp trading lang tayo, mostly within minutes lang trade natin, no? So, mabilisan ang trade. So, minsan day trade rin ako. So, kapag day trading naman, minsan nag-hold ako ng position for ilang oras, no? Or abutin ng ilang araw. So, makita natin yung trade natin sa gold, na-hit na yung TP natin, no? So, scalp trade lang to.